This is the gospel of love. At sa umagang ito, ang title po ng ating mensahe, God's Love Displayed, na hinango po natin sa Roma 5:8. Pero bago po yan, tayo'y manalangin muna, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat sa iyong salita kami ay lumalakas sa aming buhay espiritual. Tinutulungan po ninyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na maunawaan namin ang iyong kalooban at kung paano namin ito maisasapamuhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ang hinihiling namin, muli, ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay mangusap sa amin at kami, Panginoon, ay baguhin mo from glory to glory na maging ayon ang aming pamumuhay sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. So sa Roma 5:8, tayo po ay magsitayo para sa pagbasa po ng ating salita ng Diyos na pag-aaralan. Ito po ang ating teksto, Romans 5:8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Pagpalain sa puso natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo na. Have you ever done something for the good or for the welfare of someone who treats you like a sworn enemy? Nakagawa na po ba kayo ng isang napakabuting bagay, isang bagay na makakabuti para sa kapwa mo, alang-alang sa kanyang kapakanan? No? Kahit na ang turing niya sa iyo, ikaw ay isang mortal na kaaway. Halimbawa, may kapitbahay ka na sinisiraan ka at lagi kang iniismiran pag nagkakasalubong kayo. Meron yan, di ba? I'm sure meron kayong nararanasan ganyan. Pag magkakasalubong kayo, hindi kayo nagkakatinginan. Paglampas mo, ay maririnig mo, pweh, ganyan. Maaaring naranasan niyo yan, di ba? So, alam na alam mo na ang turing niya sa iyo ay kaaway ka niya. Siguro naiinggit siya sa iyo. Ang tanong ay, kaya mo ba siyang gawan ng isang bagay para sa kapakanan niya o para sa ikabubuti niya? Yun kayang mas matinding nangyayari na alam mong ginawan ka ng masama ng kung sino na sanhi ng kapahamakan mo. Halimbawa, ganon, nangyari yun. Ano kaya ang magiging tugon mo? Kaya mo kaya silang pagmalasakitan? Naalala ko tuloy yung testimony nung isang pastor, no? Yung anak niya ay nung 15 anyos pa lamang, ginahasa ng 7 lalaki. Buti, hindi pinatay, ano po. Nabuhay pa rin yung babae at nagkaasawa at nagkapamilya at naglilingkod sila sa Panginoon. Siguro, kilala ninyo yung binabanggit ko. Pero itong pastor na ito ay nagpunta doon sa kulungan at binahaginan niya ng mabuting balita yung mga nanggahasa sa kanyang anak. Kung tutuusin, di ba? Pwedeng sabihin ng pastor, wala na akong pakialam sa inyo, siniraan yung buhay ng anak ko. Pero para sa kapakanan po ng buhay espiritual, nung mga taong yun na gumawa ng kalapastanganan sa kanyang anak, nakuha pa rin niyang puntahan at bahagi na ng mabuting balita ng kaligtasan, yung 7 lalaki na yon. Marahil, may mga pangyayari na kaya mong ialay ang buhay mo para sa isang mabuting tao. Pero, paano kung ang isang taong nakita mong nasa panganib ang kanyang buhay at kaya mo siyang saklolohan para maligtas, ngunit kilala mong ang taong ito ay masamang tao, patapon na ang buhay, at pag sinaklolohan mo siya, ay posibleng ikaw ang mapahamak. Anong gagawin mo? At ito po ang mensahe sa atin ng Roma 5:8. Ang buong Roma 5, sino po sa inyo nakabasa na ng buong Roma 5? Pwede po bang malaman? Buong Roma 5.
Ayan, meron din konti, no? Sana lahat. Sana all. Naalala niyo ba nung last month, ang tanong ko, sino sa inyo nakabasa ng buong Roma? Tapos ganun din ang tanong ni Pastor Teddy Fresnedi sa kanyang mensahe. Sino sa inyo nakabasa ng buong Roma? Ngayon, nakikipagtawaran na ako. Basahin po ninyo yung buong Roma 5. Bakit? Napaka-importante po ng Roma 5 sa buhay Kristiyano natin. Ito ay nagkakaloob sa atin ng tiyak na kaligtasan o yung katiyakan ng kaligtasan. Sa English ay assurance of salvation. I hope lahat po tayo rito ay nakakatiyak tayo na kung tayo ay mamamatay anumang oras, tiyak natin na makakasama natin ng Diyos, aakyat tayo sa kalangitan at wala tayong kahatulan. So yan po yung tinatawag na katiyakan ng kaligtasan sa hatol ng Diyos. So nawa po ang bawat isa sa atin dito, maunawaan yan. No? Dahil unang-una yan, basic po yan sa ating Christian life, that you are sure of your salvation. You have the assurance of salvation that whenever you would die, kung sakali man, no, tiyak na tiyak mo, sa langit ka pupunta. Kapag naintindihan po ninyo yung Roma 5, pag naintindihan po ninyo yan, maniniwala ka doon sa theological teaching na OSAS. Sino sa inyo nakakaalam ng OSAS? Pag sinabing OSAS, abbreviation po yan ng once saved, always saved. Marami pong mga Kristiyano ang naniniwala dyan. Dahil yan po talaga ay tinuturo sa banal na kasulatan. Once na naligtas ka dahil sa pagkakilala mo sa Panginoong Hesukristo, panghabang panahon ligtas ka na. Hindi na yun mababago. Ayan po ang itinuturo ng Roma 5. Kaya ang paghimo ko po sa inyo, let me encourage you to read the whole chapter of Romans 5. Assignment po yan, ha? Sana yung susunod na speaker ay tanungin kayo. Sino sa inyo nagbasa ng Roma 5? Assignment ni Pastor Oli. Okay, so, ang unang punto po natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin ay yung the perfect love of God. Sabi po kasi dyan, God shows His love for us. God's love is not just a feeling, but it is demonstrated through actions. Hindi lang ito damdamin, kundi isang pagpapatunay sa pamamagitan ng aksyon o gawa. Kapag pinag-uusapan po ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ito ay konektado sa paksang grace. The grace of God o ang biyaya ng Diyos. Ang pagmamahal niya sa tao ay walang pasubali. Alam niyo ba yung Tagalog na yon? Walang pasubali. Unconditional. Yun ang ibig sabihin ng walang pasubali. Unconditional. At iginagawad niya ito sa tao nang walang kapalit. It is free. Hindi nakabatay sa gawa natin o yung tinatawag sa Ingles na human merit. God is love. Alam po natin yan. Nakasulat yan sa 1 John 4:8. His love is intrinsic to His nature. Likas sa Kanya ang pag-ibig. At kalikasan niya ang pag-ibig. He is the essence and originator of love. Sa madaling salita, siya ang pag-ibig. Love is His person. It's His person. Kaya nga po, sabi ni John, sa 1 John 4:8, God is love.
Huwag natin babaliktarin yun, ha? Hindi pwedeng sabihin, love is God. God is love. But this kind of love is the highest form of love. Alam na natin yan. What is the highest form of love? Ito yung tinatawag na agape love. Sa Greek ay agape, di po ba? So, madalas na natin naririnig sa mga mensahe ng pastor yan. The highest form of love is unconditional, walang pasubali nga po. So, God is agape love. Yan. So, kumbaga, hindi tayo nakontento doon sa God is love. Talagang specify na natin, God is agape love. Ang pag-ibig ng Diyos, ito'y sadyang hindi kayang maarok. Kaya nga po, yung subpoint natin profundity of God's love. Pag sinabi nating profundity, ito po'y galing sa salitang profound, na ibig sabihin malalim, hindi maarok. It's deep and unfathomable. It transcends human understanding. Hindi ito kayang unawain ng sino man at marahil maski na ng lahat ng anghel sa kalangitan, hindi ito kayang maunawaan. Pag-usapan natin kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos. God's love is an expression of His character. Tinitingnan ko po yung oras. Ako po'y nadadala na kasi madalas na ako nag-overtime. Pag-usapan natin kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos. God's love is an expression of His character dahil siya ay holy and righteous. Therefore, holy and righteous love meron ang Diyos. Dahil ang Diyos ay perfect, therefore, His love is perfect. Perfect ang pag-ibig na meron ng Diyos. Pero ano nga ba ibig sabihin ng perfect love? Ang tao, wala tayong perfect love no? Pabago-bago tayo. Ano ba ang perfect love? Kapag sinabing perfect love, ito ay unconditional, eternal, steadfast. Hindi natitinag, hindi nagbabago. Unconditional, unchanging. May narinig akong kanta ng Pink Sweats. Since nyo nakakakilala ng Pink Sweats? Yung kantang At My Worst. Alam niyo yun? Yung mga kabataan dito, alam siguro yung At My Worst. Ang sabi doon, I need somebody who can love me at my worst. Ay, hindi ko nakakantahin. Baka sabihin nyo. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Ang ganda sana ng lyrics, ni po ba? Don't you worry. God loves you at your worst. You can come to Him and He can accept you even you are at your worst. Yan ang pag-ibig ng Diyos. By the way, baka po ma-misinterpret natin itong verse na ito Hindi ibig sabihin ito that a person could continue living at his worst and God would still love him. No. Ang ibig po sabihin itong verse natin, hindi naman talaga tayo karapat-dapat na pag-alayan ng kanyang buhay, di po ba? Dahil nga tayo ay makasalanan. Tayo ay hiwalay sa Kanya. Pero kahit gayon ang ating katayuan, ang nangyari ay nagkusa pa rin ang Panginoong Hesus na tayo ay pag-alayan niya ng Kanyang buhay upang tayo ay matubos sa ating kasalanan. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ng Diyos, kayo nagkasala. Wala akong pakialam sa inyo, magdusa kayo. Mga makasalanan kayo, hintayin niyo yung judgment ko. Pwedeng ganun ang pag-iisip ng Diyos, di ba? But God's love is a love that initiates. It is never
a response. That is exactly what makes His love unconditional. Maraming mag-asawa ngayon, conditional yung love nila sa isa't isa, no? Halimbawa, mahal lang ng babae si lalaki, pagmahal siya ng lalaki. Pag hindi na siya mahal ng lalaki, hindi niya na mahal yung husband niya. Bakit ganun? If God's love were conditional, then we would have to do something to earn or merit it. We would have to somehow appease Him, appease His wrath, to cleanse ourselves of sin before God would be able to love us. But that is not the biblical message. Hindi po yan ang mensahe ng Biblia. The biblical message or the gospel is that God, motivated by love, moved unconditionally to save His people from their sin. The great theologian and commentator Hodge, si Charles Hodge, this is what he said, sabi niya, if God loved us because we loved Him, He would love us only so long as we loved Him and on that condition. And then our salvation would depend on the constancy of our treacherous hearts. But as God loved us as sinners, as Christ died for us as ungodly, our salvation depends not on our loveliness, but on the constancy of God's love. Kung tatagalugin po natin yan, kung inibig tayo ng Diyos dahil sa inibig natin siya, ibig sabihin niyan ay mahal niya lang tayo habang mahal natin siya sa gayong kondisyon. Kapag ganon, nangangahulugang ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay ibinabatay lamang natin sa katapatan ng ating mapanglinlang na puso. Yun yung ibig sabihin ng treacherous heart. Mapanlinlang ang ating mga puso. Ngunit ang totoo, inibig nga tayo ng Diyos bilang mga makasalanan at si Kristo nga ay namatay para sa masama o ungodly. Kaya ang kaligtasan natin ay nakabatay hindi sa ating pagiging kaaya-aya or yung ating pagiging yung loveliness natin, kundi sa pagiging tapat niya o sa katapatan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po nakabatay ang pag-ibig ng Diyos na iniukol sa atin sa kung karapat dapat ba tayo o hindi sa pag-ibig niya. Hindi ganon. Ang totoo nga ay hindi naman talaga tayo kailanman naging o magiging karapat dapat. Pwede nating maitulad itong katotohanan na ito sa pag-ibig ng magulang sa isang anak niyang batang maliit, bata pa. Hindi ba? Kahit na ang bata ay makulit, matigas ang ulo, pasaway, may pagka-rebelde. Dahil bata pa nga itong batang to, ang yung kanyang anak, ang pagmamahal na magulang sa anak niya ay hindi nagbabago. Salamat sa Diyos sapagkat sinabi niya sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Wow. Pag di pa naman tayo natinag noon, di po ba? Everlasting love yung iginagawad niya sa atin. God loves the imperfect. God's love reaches out to imperfect individuals. It is a love that accepts us as we are, while simultaneously calling us to repentance and transformation. Sabi po sa Roma 3:10, di po ba napag-aralan na natin yan? Walang matuwid, wala kahit isa. So batay sa kanyang kabanalan at katwiran, ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay masama, tayo ay makasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat, inibig niya pa rin ang tao. Tanggap ka niya kahit na ano o sino ka pa. Tinawag ka niya sa isang bagong buhay kasama niya.
tinatawag ka niya para sa isang bagong buhay. May mga mahilig dito sa sports, alam ko. Yung mga athletic coaches and trainers, kapag sinasanay nila yung kanilang players, hindi sila tumitingin kung ano ang katayuan ng kanilang players sa kasalukuyan, kundi kung magiging ano sila pagdating ng panahon. Di ba? Ganun ang mga trainers. Halimbawa ngayon, dati si Manny Pacquiao, patpatin, di ba? Si Manny Pacquiao, patpatin yan eh. Nung nakita ko yan sa kanyang unang pagboboxing, patpat lang siya. Pero yung trainer niya, pinagtiyagaan siya. Hindi tinitingnan nung trainer na patpatin to, mahina ito, walang kwenta to. Pero ang tinitingnan nung trainer, kung ano magiging itong batang ito. Magiging ano kaya siya? So, nakatingin po sila sa potensyal ng isang atleta. Kahit na nakikita nila na sa mga laban, sa mga kompetisyon ay may mga pagkakataong nabibigo yung players nila, may mga pagkakataong natatalo nga, patuloy at hindi natitinag ang kanilang suporta at paniniwala sa kanilang sinasanay. Ganyan din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Oo, may pagkakataong nabibigo natin ng Diyos. May mga pagkakataong hindi ayon sa kanyang kagustuhan, ang mga ginagawa at isinasapamuhay natin. But, His love sees us not who we are, but who we can become. Amen? May kausap ba ako? Gaya-gaya, no? May kausap ba ako? Now, sa second point, the paradox of God's love. Sabi po kasi diyan, while we were still sinners, Christ died for us. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ano ba ibig sabihin ng paradox? Sa Tagalog po ay kabalintunaan. Ibig sabihin, may iisang pahayag pero may parang dalawang kaisipan na magkakontra. Yun ang ibig sabihin ng paradox or kabalintunaan. Kasi po, tingnan nyo yan. While we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan tayo. Ang Diyos ay namumuhi at napopuot sa kasalanan. At ito'y tiyak niyang parurusahan. Pero, kinontra, sinalungat ng Diyos ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pag-aalay niya mismo ng kalutasan sa problema mo, sa problema ko. Di po ba? Yun ang paradox. Ngayon, ang mga katagang noong tayo'y makasalanan pa, while we were still sinners, ay tumutukoy po ito sa katayuan ng pagiging hiwalay or separated ng buong sangkatauhan sa Diyos, bunga ng katayuan natin na minana pa natin kina Eva at Adan. So, yun po ang tinutukoy diyan, while we were still sinners. Hindi tayo kaaya-aya sa paningin ng Diyos dahil tayo ay makasalanan na mga anak ni Eva at Adan. Kung ano si Eva at si Adan, ganun din po tayo. So, noong tayo'y makasalanan pa, while we were still sinners, yan po ang tinutukoy diyan. Actually, natutulad po ang kahulugan ng Roma 5:8 sa Roma 5:6. I hope you have your Bibles with you. Kahit na po sa app, tingnan ninyo yung Roma 5:6. Sabi diyan, you see, just at the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Yung salitang ungodly sa Tagalog ay masama. Sa Greek word po, tiningnan ko, no? Sa dictionary ng Greek, asebes. Yun ang Greek word ng masama. Na ayon sa dictionary nga po ay destitute of reverential awe towards God, condemning God, impious. At dahil wala si Kristo sa puso ng tao, wala siyang kaugnayan sa Diyos, at sa harap ng Diyos, siya ay patay. At salamat sa Panginoon. Sabi po sa Efeso 2:4-5, sabi diyan,
Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Sa mga nagbubuklat ng Bible, sa Efeso 2:4-5. Sabi po sa Efeso 2:4 at 5, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Now, in my first subpoint, painful love that pursues. God's love often involves pursuit, which may bring pain. Sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, nakamasid siya sa iyo, sinusubaybayan ka, sinusundan ka, hindi ka niya tinatantanan na para bang tinutugis ka niya. At itong pagsusubaybay niyang ito sa iyo ay parang haharapin ka niya sa iyong kasalanan. Kukumprontahin ka sa iyong kasalanan. Hihimukin ka niya sa pagbabagong buhay. Oo, maaring hindi ito komportable sa buhay mo. Maaring ayaw mo niyan. Pero sadyang ito'y nararapat at kailangan mo alang-alang sa kaligtasan ng kaluluwa mo at para sa iyong paglago. Halimbawa po, kung may kaibigan ka na kinukumpronta ka sa iyong masamang ginagawa o kahit yung masamang asal mo, posible ngang masaktan ka kasi kinukumpronta ka. Masasaktan ka sa ngayon. Ngunit ang pagmamahal niya sa iyo dahil kaibigan mo siya, ang pumipilit sa kanya upang tulungan kang makita ang katotohanan at sa bandang huli ay makapagdudulot sa iyo ng paggaling or healing and freedom, paggaling at kalayaan. Gayon din po ang Diyos. Ang Diyos ay gumagamit ng mahihirap o mabibigat na pangyayari sa buhay mo upang ilapit ka niya sa Kanya at iwanan mo na ang maling ipinamumuhay mo. Ang sabi nga po, kung alam mong namumuhay ka ng mali, kung alam mong mali yung pamumuhay mo, at hindi mo nararanasan ang pagtutuwid sa iyo ng Diyos, ano ibig sabihin yan? Malamang, hindi ka anak ng Diyos. Kasi ang itinutuwid lang ng Diyos sa kanyang maling gawi o maling pamumuhay ay yung kanyang mga anak. God's love is the greatest and the highest form of love. It is so precious. Walang kasing halaga. Walang makapapantay sa pag-ibig ng Diyos kumpara sa kahit ano paman. Ang pag-ibig niyang ito, ang ipinambayad upang tayo ay maligtas. He gave His all for us. Ang pinakasukdulang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nahayag sa pagkamatay ni Kristo bilang hain sa kasalanan, bilang kabayaran ng pagpapalaya sa atin sa kasalanan. Sabi po sa Roma 5:7, bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. So yan po yung premise ng verse 8, di ba? Yung verse 7. Pagdating po sa verse 8, ayun na nga po. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So that's the ultimate expression of the love of God. It is seen in Christ's sacrificial death. Hindi ito isa lamang pangyayaring naganap sa kasaysayan, kundi isang di maarok na gawa ng pag-ibig na may matinding pagdurusa at kabayaran. And my last point, the power of God's love.
Christ died for us. Christ died for the ungodly. His love is persistent. It is persistent that perseveres. Ang pag-ibig ng Diyos ay masugid at hindi nagbabawa. Ang lalim ng Tagalog ko, no? Taga Bulacan po kasi, nagpastor ako sa Bulacan. Alam niyo yung salitang nagbabawa? Ang pag-ibig ng Diyos ay masugid at hindi nagbabawa. Walang hupa, patuloy, hindi humihinto. No? Hindi yan humihinto sa pag-abot sa atin, kahit sa ating kakulangan ng katapatan sa Kanya. It does not give up easily. Di po ba alam natin yung the parable of the prodigal son? Anong ginawa ng ama sa kanyang alibughang anak? Sa kabila ng kanyang walang taros na pamumuhay, hinintay ng ama ang kanyang pagbabalik. Bukas bisig, nagpapakita ng kanyang nananatiling pag-ibig. Katulad nga din ng ating Ama sa langit, matyaga niyang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak na lumayo sa kanya. God's love is a peaceful love that pardons. Kapatawaran sa kasalanan at pakikipagkasundo ang alok ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ang pananampalataya ay may katiyakan na ang lahat ng kanyang kasalanan ay napatawad, naibalik ang kanyang kaugnayan o ang kanyang relasyon, na ang dulot ay kapayapaan sa kanyang buong buhay. Ang kapatawarang ito ay walang hanggan, habang buhay. Kapatawaran para sa kasalanan mo noon, kapatawaran para sa mga kasalanan mo ngayon, kapatawaran para sa mga kasalanan mong hindi mo pa nagagawa. Pero hindi ibig sabihin no, na ilibre ka ng magkasala na magkasala. Ang ibig lang pong sabihin, ang kapatawaran ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos ay para sa iyong buong buhay. Marami po kasing mga Kristiyano ngayon, hindi nalalaman kung ano talagang ibig sabihin ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Akala nila, pag nagkasala ka na, kahit Kristiyano ka, you're out. Naka-strike 1, strike 2, strike 3, you're out. Hindi po ganun, kahit strike 1. Ang forgiveness po ng Panginoon sa atin ay habang buhay. Hindi naman po laging magkakatawang tao ang Panginoong Jesucristo at mamamatay sa krus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Once and for all, we have been forgiven by God through Jesus Christ. Now, in conclusion, ang aga po, no? In conclusion, tanong ko, does God love everyone? May nagsasabing yes. Yes. He shows mercy and kindness to all. At sa ganyang katuturan, masasabi nga natin, unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Ito pa isang tanong. May kaibahan ba ang pag-ibig ng Diyos sa mga Kristiyano kumpara sa mga hindi Kristiyano? Sagot. Iba-iba sagot nyo. Ang sagot, yes. Dahil ang mga Kristiyano ang may pananalig sa anak ng Diyos, sila ang ligtas. Now, the unconditional, merciful love God has for everyone should bring us to faith, receiving with gratefulness the conditional, covenant love He grants those who receive Jesus as their Savior. So, anong ibig sabihin? Sige, merong sinasabing unconditional love ang Diyos. Pero, pagdating po, kung tayo ba ay maliligtas o hindi, conditional yan. Conditional. Paliwanag ko po, bago tayo magtapos. Ang pag-ibig ng Diyos sa lahat
ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay maliligtas. Sabi po sa Mateo 25:46, itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. For sure, God will not ignore sin. For He is a God of justice. Sabi po sa 2 Tesalonica 1:6, God is just. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi pwedeng hindi parusahan ng kasalanan. Yan ay nasa Roma 3:25-26. Ang baliwalain ng mahabaging pag-ibig ng Diyos. No? Kung babaliwalain mo ang mahabaging pag-ibig ng Diyos, kung tatanggihan mo si Kristo o ang ikailasya na tumubos sa iyo, ngayon sa 2 Pedro 2:1, ay nangangahulugang ipinapailalim mo ang iyong sarili sa walang hanggang puot ng Diyos. Hindi mo ipinapailalim ang iyong sarili sa Kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na nagpapawalang sala sa mga makasalanan, hindi ito para sa lahat. Ito'y para lamang sa mga may pananalig kay Jesus. Nakuha po natin siguro yon. Ulitin ko po ang pag-ibig ng Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay hindi ito para sa lahat. Ito'y para lamang sa mga may pananalig kay Jesus. Yan ang sinasabi sa Roma 5:1. Ang pag-ibig ng Diyos na inilalapit ang tao sa Kanya ay hindi para sa lahat. Ito'y para lamang sa mga umiibig sa anak ng Diyos. Ayon sa Juan 14:21. Ang pag-ibig na ito ay siyang tinatawag na covenant love. At ito'y hindi unconditional. It is conditional. Given only to those who place their faith in Jesus for salvation. Those who believe in the Lord Jesus Christ are loved unconditionally, securely, and forever. Nawa po naintindihan natin yan. By the way, alam po natin, even our faith, yung faith na binigay natin sa Panginoon para tayo maligtas, it is not from us. It is a gift of God, according to Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace you have been saved through faith. It is not of yourselves. Yung faith is not of yourself. It is the gift of God. Salvation is the gift of God. Even your faith is a gift from God. So lahat po ng bagay ay galing sa Diyos kung bakit tayo naligtas. So, mga kapatid, nawa po sa maigsing mensaheng ito, nagkaroon po tayo ng katiyakan na mahal tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos, ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan.